Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos inihimlay na sa libingan ng mga bayani. Pamilya Marcos inihayag na ipinasya nilang maging payak at taimtimang libing kaya hindi ipinaalam sa publiko. Malacanang, itinangging alam ni Pangulong Duterte ang paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani ngayong araw. Department of Education desididong ituloy ang pagrepaso sa history books hinggil sa rehimeng Marcos. Suspected drug lord Kerwin Espinosa handa umanong isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman sa illegal drug operation sa bansa kahit na hindi siya isailalim sa Witness Protection Program ng Senator Laila De Lima at Sulu Vice Governor Abdu Sacortan sinampahan ng reklamo sa Ombudsman dahil sa umano'y pagbibigay ayuda sa ilang miyembro ng Abu Sayyaf. Mutual Defense Cooperation ng Pilipinas at Amerika tuloy pa rin batay sa napagkasunduan sa pulong ni DFA Secretary Perpecto Yasay at US State Department Secretary John Kerry sa APEC Summit. Pangulong Duterte nakatakda namang makipagpulong sa mga lider ng China at Russia bukas. Bungkos-bungkos ng mga peking pera na tinatayang nagkakahalaga ng 30 million US dollar. Nasabat ng mga otoridad sa Lima, Peru. Una sa ating mga balita ngayong hapon, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang mga nasugatan sa banggaan ng motorsiklo at tricycle sa Nueva Ecija. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Nirespondihan kagabi ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan ng motorsiklo at tricycle sa barangay San Isidro, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Naabutan ng grupo ang driver ng motorsiklo na si James Agustin, 26 anyos na hindi makatayo sa kalsada. Agad itong tinulungan ng rumispondering Cabanatuan Search and Rescue at dinala sa pinakamalapit na ospital. Ang angkas naman ng motorsiklo na si Romel Reyes, 35 anyos ay nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad naman itong nilapatan ang pangunang lunas ng UNTV News and Rescue. Wala namang tinamong pinsala ang driver ng nakabangga ang tricycle. Kwento ni Romel Pineda, nagulat na lamang siya nang sumalpok sa likuran ng sasakyan ang motorsiklo. Motor na mabilis parating kasi bigla sumalpok na lang sa likod namin. Kaya mula dito, pero sigurong mga ilang metro yung inangat pa ng motor namin, nakaangat yung tricycle yun, nakaangat. Kaya kami bumagsak. Samantala matapos bigyan ng first aid ang angkas ng motorsiklo, tumanggi na itong magpadala sa ospital at nagpahatid na lamang sa kanilang bahay. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Naihimlay na sa libingan ng mga bayani ang tinaguriang diktador at ang labi ng tinaguriang diktador at Pangulong Ferdinand Marcos. Pag-amin ng pamilya Marcos, sinadya nilang huwag ipaalam sa publiko ang plano upang huwag na umanong masaling ang damdamin ng maraming anti-Marcos groups. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Ganap na alas 12:10 ng tanghali kanina natapos ang seremonya sa paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Biglaan at hindi pinayagang makapasok ang media sa ginawang seremonya na nagsimula bandang alas 11:30 ng umaga. Batay sa video na ipinaskil sa social media ni Governor Amy Marcos, may isinagawang funeral march kasama si dating First Lady Imelda Marcos. Mga anak na sina Governor Amy, Irene, dating Senator Bongbong Marcos at mga apo. Batay sa tradisyon, binigyan ng full military honors ang dating Pangulo. Binaba yung from the helicopter, binaba doon sa karwahe, no? Then there was they march it until doon sa kung saan malapit doon sa ililibing, no, doon sa site. And then of course there was a short prayer. After that, sounding of the tops already. Inamin naman ng pamilya Marcos na sinadya nilang gawing pribado at mabilisan ang paglilibing sa kanilang padre de pamilya upang wag nang masaling ang damdamin ng ibang anti-Marcos groups. Nagpasalamat rin sila sa lahat ng mga taong patuloy na nagmamalasakit sa kanilang pamilya. Dama namin ang inyong matinding hangarin na maihatid ang aking ama sa kanyang huling hantungan. Hindi namin malilimutan
ang inyong pagmamalasakit at matinding sakripisyo upang mapatupad ang makasaysayang pagtitipon na ito. Walang hanggang pasasalamat at mabuhay ang Pilipinas. Ayon kay Police Chief Superintendent Oscar Albayalde na siyang namuno sa seguridad sa Marcos Burial, pinaghandaan nila ang pagpapatupad ng seguridad sa paligid ng sementeryo bagaman kahapon lamang ng alas 5 ng hapon sila inabisuhan ng gagawing paglilibing. Well, that's the decision of the Marcos family, no. Hindi natin pwedeng questionin 'yon. Although the suddenness, actually, alam naman natin na talagang ililibing siya. We just do not know when. The armed forces did not decide on making this a no media event. Okay, we just complied with the desire of the family to keep this a private activity. Pang-apat na si Marcos sa mga pangulo ng bansa na nailibing sa LNMB dahil dito rin nakahimlay ang labi ni na former Presidents Elpidio Quirino, Carlos Garcia at Diosdado Macapagal. Samantala, nagkasalubong naman ang pro at anti-Marcos supporters sa main entrance ng sementeryo. Ang iba emosyonal sa pagkakalibing sa dating Pangulo habang ang iba ay hindi maitago ang pagkabigla at galit. Isa na po ako doon na natulungan ng mga Marcos. Kasi po nagkaroon kami ng bahay na kami maranita lamang. Meron pang motion for reconsideration na final sa Supreme Court. Tapos bigla na lang siyang ililibing ngayon. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, Taguig City. Sa kaugnay na balita, ipapakontempt ng mga petitioner sa Korte Suprema ang pamilya Marcos at iba pang respondents dahil sa anilay palihim na pagpapalibing sa mga labi ni dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Ihilingin ng mga petitioner sa Korte Suprema na patawan ng contempt ang pamilya Marcos at iba pang respondent dahil sa anila ipanakaw na pagpapalibing sa mga labi ni dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Paliwanag ni Bayad Muna Party List Congressman Carlos Zarate, hindi pa pinal ang desisyon ng Supreme Court at may 15 araw pa sila upang iapela ito. Hindi lang contempt sa Korte, contempt din ito sa mamamayang Pilipino. No? Sa uli-uli ang sandali, ninakaw pa rin nila ang karapatan, halimbawa ng mga petitioners sa kaso sa Korte Suprema na maghain ng isang motion for reconsideration. No? Wala nang hadlang sa libing ni Marcos dahil binawi na ng Korte ang status quo ante order kasabay ng inilabas na desisyon noong November 8. Ngunit nitong nakaraang linggo, naghain ng motion ang ilang petitioner upang ipagpaliban sana ang libing habang hinihintay ang magiging desisyon ng Korte sa kanilang motion for reconsideration. Mukhang ang gusto nila ay talagang iiwas ang paglilibing doon sa lumalaking protesta ng mamamayan. Umaasa sila na kapag patago ang paglilibing ay hindi na tayo makakapunta sa libingan ng mga bayani. Bukod sa mga respondent, dapat din umanong managot si Pangulong Duterte sa pangyayari. Ultimately, pinaintulutan niya to Sinisingil siya ng mamamayan. Desisyon po ito ni President Duterte at ng Marcos family. This is a campaign promise. Ako po, I'm sure marami po sa atin somewhere between disbelief, anger, inis yung pakiramdam po ngayon. Nagtagumpay man ang patagong libing ni Marcos, hindi pa rin natatapos ang laban para sa mga tumututol dito dahil maaari pang ipahukay at ipalis doon ang mga labi ng dating Pangulo. Maaring nakalibing siya ngayon doon, pero hindi sila nakakatiyak na mananatili siyang nakalibing doon. And we will tirelessly work to reverse and to undo this burial in the libingan. Ngunit higit umanong dapat bantayan at tutulan ang motibo ng pamilya Marcos kung bakit nila ipinagpipilitang mailibing ang dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Isa itong hakbang para linisin ang kanilang record at para palabasin na napakaganda ng martial law at ng pamumuno ng mga Marcos para makabalik si Bongbong sa Malacanang sa 2022. Yan ang ultimate goal. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Itinanggi naman ng Malacanang na may nalalaman si Pangulong Rodrigo Duterte sa paglibing ngayong araw kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Samantala, desidido ang Department of Education o DepEd na ipagpatuloy ang pagrepaso sa history books hinggil sa rehimeng Marcos sa kabila ng pagtutol ng maraming grupo. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Abala
si Pangulong Rodrigo Duterte sa paghahanda para sa APEC Summit sa Lima, Peru, kaya hindi ito nakatutok sa paglilibing sa mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ito ang sagot ng tagapagsalita ng Pangulo na si Undersecretary Ernesto Abella nang tanungin kung bakit hindi alam ng Pangulo ang Marcos burial kaninang tanghali. Ito ay sa kabila ng mga ulat na nabanggit ng Pangulo ang event kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa kahapon at coordinated sa AFP at PNP ang interment. Then he must know some things. Thank you. But as far as we know, the President was focused on the trip to APEC, for the APEC. Gayunpaman, nanindigan si Pangulong Duterte na nasa proseso ang ginawang pagpapahintulot ng pamahalaan na mailibing na rin sa wakas ang mga labi ng dating Presidenteng Marcos. Let history judge, but I will do what is legal and the Supreme Court has ruled that it is. Nanawagan naman ng pagpapatawad ang Malacanang sa mga taong apektado ng martial law. Wala ring balak ang administrasyon na pigilan ang mga kilos protesta, liban na kung makakaabala ito sa publiko. Samantala, desidido naman ang Department of Education na ituloy ang pagrerepaso sa mga textbook hinggil sa rehimeng Marcos sa kabila ng mga natatanggap nilang kritisismo. Nais ng DepEd na masaklaw maging ang mga kaso ng pang-aabuso sa ibang panig ng bansa noong panahon ng diktadoryang Marcos. We should not only concentrate on the happenings in Luzon because even these accounts are not complete. Those who suffered and those who were displaced are not only the organized groups. Dagdag pa ng kalihim, gagamitin ng mga makakalap na impormasyon sa pagtuturo sa mga kabataan ng paggalang sa karapatang pantao, nasyonalismo at kaalaman sa kumpletong kasaysayan sa bansa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Iba pang balita, handa umanong isiwalat ng suspected drug lord na si Kerwin Espinosa sa kanyang affidavit ang lahat ng nalalaman sa operasyon ng droga sa bansa kahit hindi siya bigyan ng proteksyon ng pamahalaan. Si Kerwin ay nakadetene ngayon sa PNP Custodial Center matapos makabalik sa bansa kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Personal na sinundo ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa sa eroplano sa Ninoy Aquino International Airport si Kerwin Espinosa kanina bago mag alas 4 ng umaga. Pagdating ni Chief PNP, doon pa lamang ito nilagyan ng posas at pinasuot ng kulay orange na damit. 4:25 naman ito dumating sa Campo Crame at agad na isinailalim sa booking procedure at saka iniharap sa media. Paliwanag ni Kerwin, hindi siya dumaan sa backdoor at madali siyang nakaalis ng bansa patungo sa Kuala Lumpur, Malaysia, Phuket at Bangkok, Thailand at saka nag-Hong Kong patungo ng UAE dahil wala naman siyang kaso. Kaya ako umalis sa bansa dahil nakita ko yung totoong tao na naging isang ama sa bayan ng Pilipino na ginagawa niya na talaga yung pagbabago. Sineryoso niya yung mga sa kriminalidad, lalo na sa droga. Kaya ako ay lumayas na sa bansa natin kasi takot na ako. Inihalin tulad naman ni Chief PNP ang kahalagahan ni Kerwin sa isang nawawalang bahagi ng puzzle na siyang bubuo ng kwento ng operasyon ng illegal na droga sa bansa. Kerwin is like the missing link. Ganun kahalaga yung kaya papel. Marami siya maikukulik at sinabi niya sa akin, he is willing to tell all. He is going to tell everything that he knows regarding the illegal drug trade. Kinumpirma naman ng legal counsel ni Kerwin na si Attorney Lani Villarina na handang isiwalat ng kanyang kliyente ang lahat ng kanyang nalalaman sa drug operation mula sa mga supplier, distributor, mga politikong nakinabang at kung sino ang kanyang mga protektor. Ito'y kahit na hindi maaprubahan ang hirit nitong isailalim siya sa Witness Protection Program. Kung ibibigay, kung magka-qualify siya ng Witness Protection Program, that would be very nice. But we are not asking na Kerwin will be placed in the Witness Protection Program in exchange dun sa affidavit niya. Hindi. We just want to clarify na Kerwin is very willing to execute an affidavit with or without the Witness Protection Program.
Kaya't si General De La Rosa muling tiniyak ang seguridad ni Kerwin at hinamon pa ang mga nagtatangka sa buhay nito. As of now, we are treating him both as an arrested suspect and as a witness. Sino yung gustong pumatay kay Kerwin, andito din si Kerwin, puntahan nyo, atakihin nyo yung Camp Crame. Ngayon, wala na akong takot sa pulis. Nakita ko yung kanilang pag-safety sa akin mula pagkuha nila doon sa Abu Dhabi hanggang dito sa Crame. Na-feel ko yung safety ko. Pinagbigyan naman ng PNP ang hiling ni Kerwin na makausap si Senator Manny Pacquiao na ayon sa kanyang abogado ay tanging pinagkakatiwalaan ng kanyang kliyente. Sa ngayon ay wala pang isinasa publikong impormasyon o pangalan ang kampo ni Kerwin hinggil sa drug operation dahil sa ilalagay na lamang ito sa kanyang affidavit na kinuha ng AIDG kaninang hapon. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Nakauwi sa bansa si Kerwin Espinosa, naging mahigpit ang seguridad sa kanya ng Abu Dhabi authorities hanggang sa ma-turnover siya sa mga opisyal ng Philippine National Police sa airport sa UAE. Ito ang balita ni Jun Suriao. Naging maingat at matipid sa pagsasalita ang mga opisyal ng PNP na sumundo kay Kerwin Espinosa sa Abu Dhabi. Pasado alas 2 ng hapon sa UAE o alas 7 kagabi sa Pilipinas nang i-turn over ng Abu Dhabi authorities sa airport si Kerwin sa grupo ni Senior Superintendent Ferro. Ayon kay Senior Superintendent Ignatius Ferro, ang hepe ng Anti-Illegal Drugs Group ng PNP, sumunod sila sa protocol ng Abu Dhabi authorities upang masigurong ligtas nilang maiuwi sa bansa si Kerwin. Alam mo na yung rules dito, kaya hindi natin pwedeng i-overlap yung kanilang process and protocols dito. Hirap mag-violate, mamaya magka-problem tayo. Diba? Hindi naman ordinaryo kasi ito hanang pinag-uusapan dito. Buhay din ng taong pinag-uusapan dito. Kaya sa pagdating ni Kerwin sa bansa kanina, hindi maikakailan na nakaramdam ito ng seguridad sa kanyang buhay. Ngayon, wala na akong takot sa pulis. Nakita ko yung kanilang pag-safety sa akin mula pagkuha nila doon sa Abu Dhabi hanggang dito sa Crame. Na-feel ko yung safety ko na... We are very grateful to General De La Rosa and to the AIDG for the security preparations that they have made dun sa pagdating ni Kerwin until hanggang dito po sa Crame. Sa ngayon ay nananatili si Kerwin sa pangangalaga ng PNP Anti-Illegal Drugs Group habang patuloy na ipinoproseso ang pagkuha sa kanyang affidavit. Jun Suriao, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nakatakda namang humarap sa pagdinig ng Senado sa susunod na linggo si Kerwin Espinosa kaugnay ng pagkakapatay sa kanyang ama na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Ngayong nakauwi na sa bansa ang itinuturing na pinakamalaking drug lord sa Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa, handa na muling buksan ng Senado ang pagdinig sa pagkakapatay sa ama nitong si Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, ang chairperson ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Miyerkules sa susunod na linggo ay haharap na sa kanilang pagdinig ang nakababatang Espinosa. Aniya, mahalaga ang sasabihin ni Kerwin lalo na't may mga pinangalanang personalidad ang kanyang ama sa Blue Book at Pink Book nito, kabilang na ang isang senador na umanay protektor ng droga. Direct from the horse's mouth, lahat ng allegation lumabas di umano sa Blue Book, siya lang pwede magpatunay. Of course, kailangan corroborate niya rin ng ibang ebidensya. Hindi naman masabi ni Senator Lacson kung maaaring gawing state witness si Kerwin kapalit ng hawak nitong impormasyon. Judge ang nagsasabi na okay siya pwede discharge. At saka may mga patakaran. Dapat hindi most guilty, tapos material yung kanyang sasabihin na sa kaso, no, na pwede makatulong talaga. Samantala, bukas naman si Senator Laila de Lima sa planong imbitahan si Kerwin sa Senate probe. Ngunit hindi na siya magugulat kung sasabihin itong protektor siya ng mga sindikato ng droga. Maganda lang yung mga ganong mga sitwasyon kapag nagsasabi ng totoo ang mga iniimbitahan na mga resource persons. Kasi that's probably part of the deal. Handa naman si PNP Chief Director General Roland De La Rosa na bigyan ng seguridad si Espinosa kapag ipinatawag ito ng Senado. Wala pa akong natanggap na notice coming from the Senate.
Kung may matanggap kami, we are ready to follow orders. Maliban kay Kerwin, muli ring iimbitahan sa Senado ang mga pulis na dawit sa kaso. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Susunod sa ito ang balita. Senator Laila De Lima at Sulu Vice Governor Abdu Sakurtan sinampahan ng reklamo sa Ombudsman dahil sa umano'y pagbibigay ayuda sa ilang miyembro ng Abu Sayyaf. Pamamaslang kay Deputy Customs Commissioner Attorney Arturo Lachica, pinaiimbestigahan na kung may kaugnayan sa ginagawa niyang pagsisiyasat sa mga katiwalian sa ahensya. Mutual Defense Cooperation ng Pilipinas at Amerika tuloy pa rin batay sa napagkasunduan sa pulong ni na DFA Secretary Perpecto Yasay at US State Department Secretary John Kerry sa APEC Summit. Pangulong Duterte nakatakda namang makipagpulong sa mga lider ng China at Russia bukas. Sinampahan ng reklamo sa Office of the Ombudsman for Mindanao si Sulu Vice Governor Abdu Sakurtan at Senator Laila De Lima dahil sa umano'y pagbibigay ng ayuda sa ilang miyembro ng Abu Sayyaf. Ito ang balita ni Victor Cosar. Inireklamo ng paglabag sa Republic Act 10168 o an act defining the crime of financing of terrorism sa Office of the Ombudsman for Mindanao sina Senator Laila De Lima, Sulu Vice Governor Abdu Sakurtan at 3 iba pa. Ayon sa tumatayong complainant na si Timogen Kokoy Tulawi, pinangakuan umano ni Tan na tutulungang makalaya ang 3 miyembro ng Abu Sayyaf na sina Mohamed Salih Said, Jul Ahmad Ahadi at Robin Sahiyal kapalit ang pagdiin sa kanya sa kasong isinampa ni Tan. Naghahanap sila ng mga tao mapapagsabi na sila yung gumawa ng mga ganito at ako yung tuturo na mastermind. Sa bombing, pati sa mga kidnapping, ina-accuse nila ako. Pero ano man, pinarap ko man lahat yun sa korte. At napatunayan na wala naman pala tayong kasalanan. Sa tulong naman umano ng dating election lawyer ni Tan na si De Lima na noon ay kalihim ng Department of Justice, pinalitaw na biktima ng mistaken identity ang Abu Sayyaf members upang makalaya noong 2013. Nilagay nila sa WPP. So may shelter and financial aid. At ang masama pa doon, sa paper lang, sinasabi nila ay nandoon sa kanila. And nandoon man sa Sulu, nagpatuloy ang kanilang activity for kidnapping. Ayon kay Tulawi, ngayon lang niya nagawang magsampa ng reklamo dahil napiit siya sa kulungan ng ilang taon. Ang nangyaring Davao bombing din noong Setyembre ang isa sa nagtulak sa kanya upang ituloy ang paghahain ng reklamo. Meron tayong fight to stand up against terrorism. At naisip ko lang, ito naman ang aming pinakamalaking participation to expose this and to dismantle the machinery ng mga tao tumutulong sa mga terrorist. Susuriin muna ng Office of the Ombudsman for Mindanao kung sufficient in form and substance ang reklamo. Actually, this case is to be referred to the central office because this is a high-profile case and it involves national figures. These individuals or government officials are occupying national positions. 120 days for the office to resolve the case. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Samantala, isa pang reklamo ang inihain ngayong araw laban kay Senador Laila De Lima sa Office of the Ombudsman kaugnay naman ng kanyang naging relasyon sa dating driver at bodyguard na si Ronnie Dayan. Ito ang balita ni Monokson. Hinimok ni dating senatorial candidate Greco Belhica si Ombudsman Conchita Carpio Morales na sampahan ng kaso si Senator Laila De Lima kaugnay ng pag-amin sa relasyon sa dati niyang driver bodyguard na si Ronnie Dayan. Gate ni Belhica, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang ginawa ni De Lima, lalo't si Dayan umano ang naging bagman nito upang makarating sa kanya ang drug money mula sa New Bilibid prisons. Dismayado si Belhica sa umano'y hindi agad pag-aksyon ng ombudsman sa mga reklamong inihahain laban kay De Lima. Na kung si Bato, niimbestigahan niya dahil may statement or merong admission, bakit si De Lima nag-admit na for a crime
hindi niya iniimbestigahan. Kung hindi aaksyonan ng ombudsman ang kanyang reklamo, malinaw na hindi ito tapat sa pagganap ng kanyang tungkulin. It will prove something. Just to prove na yung sinasabi natin na she is being unfair. She is being unfair, she is playing politics. Una na nagsampa ng reklamo ang Volunteers Against Crime and Corruption laban kay De Lima, subalit hindi ito kinatigan ng ombudsman dahil sa kawalan ng ebidensya. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Office of the Ombudsman. Paiimbestigahan na ng Bureau of Customs o BOC ang pagkakapaslang kay Deputy Customs Commissioner for the Internal Administration, Attorney Arturo Lachica. Binaril ito sa loob ng kanyang sasakyan sa May Espana Boulevard kagabi. Ito ang balita ni Aiko Miguel. The fight against graft and corruption could not be done successfully by the singular effort of the Bureau of Customs. And hopefully, before the end of the term of the President, we will have a Bureau of Customs that everybody can be proud of. Ito ang mga huling pananalita na maaala-ala kay Deputy Customs Commissioner for the Internal Administration, Attorney Arturo Lachica, bago ito napaslang kagabi. Noong nakaraang Lunes lamang, pinangunahan ni Lachica ang paglagda sa isang MOA na nagsusulong ng transparency sa ahensya, kaya marami ang nagulat sa balitang napatay ito habang lulan ng kanyang sasakyan sa Espana Boulevard mag-aalas 7 kagabi. Naka-half-mast na ang watawat sa Bureau of Customs bilang pag-alala kay Lachica. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaang opisyal ng ahensya at kabilang sa mga nag-iimbestiga sa umano'y kaso ng katiwalian sa customs, kaya nais malaman ni BOC Commissioner Nicanor Fealdon kung may kaugnayan ito sa insidente. And we have CCTVs Ayun, so nakaabang dun sa isang kanto yung salarin, na-traffic, nilapitan niya, and then yun na yung shooting. And then naglakad din paalis. I requested them to sit down with me and also offer what information that may be able to help them in their investigation. Sa inisyal na investigasyon, galing si Lachica sa isang conference sa BOC headquarters nang barilin ito sa May Espana Boulevard. Nagtamo ito ng 2 gunshot wounds sa dibdib at idineklarang dead on arrival sa United Doctors Medical Center. I do not want to speculate because if we speculate, we can speculate 1,000 reasons of his death. So let's just leave that to the investigators. They are really the ones competent in determining that. Sa kabila ng insidente, sinabi ni Commissioner Nicanor Fealdon na hindi sila titigil hanggang sa mapanagot ang mga nasa likod ng pagpatay sa isa sa itinuturing nilang pinagkakatiwalaang opisyal ng ahensya. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Bureau of Customs. And for the news abroad, the United States operatives and Peru operatives seized $30 million in counterfeit money. Raymar Orejines has a full story. Los Estados Unidos y los agentes peruanos han apreciado un registro de $30 millones contrafeitos en la más grande reducción de los retrocesos falsos por el Servicio Secreto de los Estados Unidos el jueves. El escondite fue descubierto cuando más de 1,500 policías peruanos, junto con los agentes de los servicios secretos, realizaron búsquedas y órdenes de detención el martes en Lima. La operación más grande en la historia del Perú de detección de fabricación ilegal de dinero, de dólares falsos, euros falsos, moneda nacional falsa. No hay en la historia del Perú una operación más grande, más importante en este rubro, y creo que lo que vemos acá nos ahorra cualquier palabra. 50,000 falsos euros fueron también confidenciados y 48 personas arrestadas en las traídas llamadas Operaciones Puesta del Sol. Perú es el mayor fabricante del mundo y distribuidor de la moneda de falsos Estados Unidos. 6 plantas contrafeitas fueron apagadas, 8 prensas de fabricación fueron aprobadas y se encontraron más de 1,600 placas de impresión y negativos de denominaciones. El Servicio Secreto de Estados Unidos, mejor conocido por su protección del presidente de Estados Unidos y los dignatarios extranjeros visitantes, fue originalmente fundado para combatir la contrapeso de la moneda.
Raymar Origenes, UNTV Noticias de Rescate, America Latina. The former governor of Rio de Janeiro State was arrested on Thursday as part of a corruption investigation linked to World Cup building projects that could fuel further political instability in Brazil. Prosecutors accused Sergio Cabral of leading a group that embezzled 220 million reais or $64 million from public building schemes. He is one of the highest-profile politicians to be arrested in recent months in the two-year corruption probe known as Operation Car Wash. And in the U.S., a person was killed after a shooting incident at a child's birthday party on Thursday in Dyersburg, Tennessee. 7 people were shot at a birthday party for a 2-year-old, including a 6-year-old child who is among those rushed to hospitals with gunshot wounds. Aerial video shows heavy police presence outside the local hospital. Police are actively searching for the suspects. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. at 52 araw na po ang nakalipas. Mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Bungkos-bungkos ng mga peking pera na tinatayang nagkakahalaga ng $30 million nasabat ng mga otoridad sa Lima, Peru. Umiiral pa rin ang isang low-pressure area o LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pilayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, yung weekend ba natin ay maapektuhan ng LPA na to? Magandang gabi, Atty. Reggie. Sa ating mga kasambahay, maaaring umiiral pa rin itong low pressure area na nasa may southeast siya ng area ng Mindanao. Ano? Pero ayon sa Pag-asa, magkakaroon ng improvement ang lagay ng ating panahon. Umpisa yan sa next week. Magkakaroon tayo ng tinatawag na monsoon break. Absent muna itong amihan. Kaya ma-experience natin medyo maalinsangan pa rin ang temperatura sa ilang lugar sa Luzon at maging Visayas and Mindanao area. Pero by Sunday, na-expect naman natin na magkakaroon tayo ng improvement nga ng lagay ng ating panahon. Sige Ray, ibigay mo ng kabuuan lagay ng panahon sa magdamag. Narito po maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pinakadistansya nito pong low pressure area, 215 kilometers sa may southeast po yan ng Davao City. Sa forecast naman po ng Pag-asa, yung area po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies ang maranasan pong papawarin at magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Sa Tuiguegarao po, 29. Baguio naman po, 15 to 24. At sa Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 30 degrees Celsius. Yun po nga buong area ng Visayas, makulimlim na lagay ng panahon at magkakaroon po ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Sa Iloilo City, maaari pong umabot naman sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature, gayon din sa Metro Cebu, pero sa Tacloban City hanggang 30 degrees Celsius. Hanggang malakas po ang mga pag-ulan ang posibleng maranasan sa Davao Region at Caraga na posible po magdulot ng pagbaha at landslide at binabalaan po ang mga residente sa mga nasabing lugar. May mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Sa Cagayan de Oro City at Zamboanga City hanggang 31 degrees Celsius ang posibleng maitalang maximum temperature bukas at sa Metro Davao naman maabot po ng 33 degrees Celsius. Samantala ang atin pong sunrise 5:58 a.m. at ang pong sunset 5:24 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo dyan. Maraming salamat, Ray Pilayo mula sa UNTV Weather Center. Nagpapatuloy
Patuloy pa rin hanggang ngayon ang Black Friday protest sa EDSA People Power Monument kaugnay ng paglibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Silipin natin ang sitwasyon ng trapiko sa EDSA White Plains mula kay Monokson live. Yes, Mon, kamusta dyan? Magandang gabi, Angela. Patuloy pa rin ang pagdagsa nitong mga Black Friday protesters dito sa EDSA People Power Monument at ayon sa PNP ay mahigit 500 na itong mga tao dito. Bukod pa yan, dun sa iba pang mga lugar na meron din nagsasagawa ng kilos protesta bilang pagtutol nga dito sa pagkapilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ang kapansin-pansin dito, karamihan ng mga tao ay nakaitim. Ito daw ay bilang pagtutol nila dito sa sinasabing pagkapalibing nga dito kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Kung makikita mo naman sa aking likuran ay kahit medyo nagsisimula na umambon ay patuloy ang pagdating ng mga tao rito at nakasuot sila ng kulay itim. At kung narinig mo yung sigawan na yan, bawat bumubusina ay pagsuporta daw dito sa pagtutol nila sa pagkapalibing sa dating Pangulo dyan sa libingan ng mga bayani. Karamihan din na nakikita ko rito ay puro mga kabataan, halos kabataan. At ang sinisigaw nila, ayun nga ay yung pagiging diktador ng dating Pangulo at yung meron pa sinisigaw na hukahin daw yung labi ng Pangulo dyan sa libingan ng bayani dahil hindi raw ito karapat-dapat na malibing dyan. Sa ngayon, ang ginagawa nila, tinataas nila yung kanilang mga cellphone at pinapakita yung ilaw, no? Nakabukas yung ilaw ng mga cellphone at sinisigaw nila hukayin. Yan, paulit-ulit nila sinasabi yan mula kanina pa. Para naman dun sa ilang mga nakusap natin, ito daw ay hindi isang organized na kilos protesta. Meron na doon nag-text na pumunta, doon na nagsimula na nag-ipon-ipon ito mga taong ito. Maraming mga nakapark sa labas ng mga sasakyan at sa tingin ko ang mga may-ari niyan, mga sasakyan, merong iba magagandang mga sasakyan, may-ari ay itong mga nandito, mga nagsasagawa ng kilos protesta. Wala tayong nakikita mula sa ibang grupo like yung sa bayan o sa ibang mga militanteng grupo, kundi itong mga nandito ay iba-ibang mga individual na mga tao na nagkusang pumunta rito sa EDSA People Power Monument upang ipagsigawan ang kanilang pagtutol sa pagkapalibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Hindi naman yan nakaapekto sa daloy ng trapiko dahil meron tayong mga tauhan ng PNP na nagbabantay at nag-aayos ang trapiko dito sa may kahabaan ng EDSA White Plains. So bago kami magpaalam, Angela, ay tingnan muna natin yung ibang mga live points natin sa ibang bahagi ng Metro Manila. Unahin natin ang area dito sa may Quezon Boulevard sa Maynila. Meron din na bang sinasagawa diyang rally sa may area ng TAP. Subalit itong papunta ng Espanya, nagkakaroon na ng konting pagbagal, moderate to heavy traffic tayo sa lugar na yan. At yung papunta naman ng Loton, dyan sa may Quezon Boulevard ay light traffic tayo. Silipin naman natin ang C5, E. Rodriguez Pasig. Mula sa Libis, papunta ng Makati, light traffic. At yung mula naman sa Makati, papunta ng Libis, Pasig, ay moderate traffic sa oras na ito. Angela, wala pa sinabi yung ibang mga tao dito kung hanggang kailan sila at hanggang ano oras sila mananatili. Pero ang sabi nila, baka hanggang mamayang gabi at hanggat patuloy pagdating ng mga tao ay hindi sila alis dito sa may EDSA People Power Monument. Yan ang latest. Balik sa'yo, Angela. Mon, I understand na hindi ito organized na pagpoprotesta, no? Tanong ko lang muna kung ano ang gagawin nila dyan dito sa mga susunod pang mga oras. Sila ba ay magkakaroon na ng programa sa kanilang pagprotesta dyan o patuloy lang silang sisigaw ng kanilang mga sinasabi dyan? Angela, wala silang inihandang programa. Meron lang naglagay ng speaker at microphone na may nagsasalita at parang itinuturo sa nila kung ano yung dapat nilang isigaw. So sa ngayon, wala naman kami nakitang parang magkakaroon ng programa, kundi ang nangyayari lang dito kapag may sumigaw o may nagbusina ay natutuwa itong mga tao rito dahil alam nila nakabahagi sila ng pagsuporta upang tutulan itong pagkapalibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Alright, maraming salamat sa iyo, Monokson. Live na nagulat mula sa EDSA White Plains.
Sa ibang balita na pagkasunduan sa APEC sideline meeting na ituloy pa rin ang mutual defense cooperation ng Pilipinas at Amerika, ngunit mas tututok na ito sa disaster response at paglaban sa korupsyon. Samantala bukod kay Russian President Vladimir Putin, ay inaasahan rin makikipagpulong si Pangulong Rodrigo Duterte kay Chinese President Xi Jinping habang ginaganap ang summit sa Peru. Ito ang balita ni Alvin Solibet. Nagkaharap sa isang bilateral meeting, sina Foreign Affairs Secretary Perpecto Yasay at US State Department Secretary John Kerry sa sideline ng Asia-Pacific Economic Cooperation APEC Summit sa Lima, Peru ngayong araw. Sa nasabing meeting, tiniyak na patuloy na pagtulong ng Amerika sa pagpapalakas ng kampanya laban sa terorismo sa Pilipinas. Tuloy ang mutual cooperation ng US at Pilipinas sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, bagamat hindi na ito sinisentro sa joint military exercises. Ang mutual cooperation ngayon ng US at Pilipinas ay sisentro na sa paglaban sa korupsyon, disaster mitigation at rapid disaster response. Bukas ay formal nang magsisimula ang APEC Economic Leaders Meeting kung saan maliban sa mga world leaders ay inaasahang magsasalita rin ang Facebook CEO na si Mark Zuckerberg at International Monetary Fund o IMF Managing Director na si Christine Lagarde. May 2 hanggang 4 na bilateral meetings na dadaluhan ang Pangulong Rodrigo Duterte. Una nang sinabi ng Pangulo na excited na siyang makaharap si Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng APEC Leaders Summit. Maliban kay Putin, inaasahang makikipagpulong rin ang Pangulo kay Chinese President Xi Jinping. Dadalo rin sa nasabing pagpupulong si US President Barack Obama, ngunit hindi patiyak kung magkakaroon ng meeting ang dalawang Pangulo. Si tenemos todo un plan, un programa y una estrategia y respuesta para cada evento. Ang Pilipinas ay kabilang sa 21 member economies ng APEC na naglalayong isulong ang bawat economic agenda ng kasaping bansa. Ayon kay Pangulong Duterte, ipapakilala nito ang Pilipinas bilang open for business at maisulong ang kapakanan ng small, medium enterprises sa Pilipinas. Aldrin Sulibet, UNTV News and Rescue, Lima, Peru. At karing kay katamong balitang promdi. Ilunsad daking tutuking Domingo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ing meto nga website na maglayong pigilan ding kaso na ning pamanabuso karing anak ng Zamboanga City. Ining balita ng Dante Amento. Un website que propusito para evitar el crónico caso del child pornography na país, el ay lanza el DSWD. El StopChildPorn.ph, el nuevo campaña del agencia para hacer pronto acción con el mga bata biktima de abuso. Primeramente, takumbida el DSWD con el mga jóvenes internet users que participan al lanzamiento para hacer enseña kanila si pakitsura reporta si Chena Yasabe kaso de abuso del mga bata. Isa na rin yun siya na mabuo din natin yung tinatawag natin na cyber patroller na yung mga users ay gagawin nating advocate for child pornography. Takumbida también el agencia con el mga mayores que participan na aktibidad para saber el mga amenazo que puede enfrentar con el de ila mga anak, especialmente tiene 4 casos de child pornography el ya registra na entero Zamboanga Peninsula. Typical na yung paggamit ng bata yung sa cyber, no, sa cyber na even the parents are also the perpetrators. Sila yung, hindi naman kung sila talaga yung nagtutulak sa anak nila na magpo-post. Abierto también el DSWD que acepta mga video para usar con el DILA ay hace advocacy video. Dante Amento, UNE TV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. Nagsagawa lang exercising Philippine Navy ang pong Army ngayon Aldo bang lalo dang apasikanan ing interoperability ding karelang miyembro. Ining balita ng Randy Forastero. Mahigit
300 sailor, marines at reservists ang sumailalim sa isang pagsasanay ngayong araw sa Ternate, Cavite. Ito ay upang muling mahasa ang kanilang interoperability skills, lalo na sa mga hindi inaasahang pangyayari o sitwasyon. Sa naturang pagsasanay, ipinakikita kung papaano kikilos ang mga Navy at reservists sa isang island retaking senaryo. In case na merong island na i-occupy ng hostile force, we have to retake it at all costs. So that is the concept of the exercise. Dito rin nagkakaroon ng pagkakataon ng mga reservists na matuto sa kanilang counterparts sa naval tactics and doctrines. To train our reservists because they are the base for expansion in the event of war and in other national emergencies like humanitarian assistance and disaster response. Layo na rin ang taunang pagsasanay na maipakita ang commitment ng Philippine Navy na maprotektahan ng bansa laban sa mga lawless maritime element at mapanatili ang kapayapaan. Randy Forastero, UNTV News and Rescue, Cavite. Para kalananing Office of the Provincial Agriculturist, ding tanaman nakapeking Negros Occidental bang asuplayanda ing mata sa demand na nini king pisa sa luwanan. Ining report ng Lalaine Moreno. Padayon nga nagasanyog ang industriya sang kapi sa Negros Occidental. Suno sa Office of the Provincial Agriculturist, yara sa 10 hasta 15 mil nga metric tons ang nagakaubos nga kapi kada adlaw, wala pa labot sa mga kapi nga gina-export sa iban nga nasyon. Bangod sini ginakulang ang supply sang kapi sa probinsya kada tuig. Mayara kitang demand nga production area increases nagadugang na. Gani tuyo sang Office of the Provincial Agriculturist Negros Occidental nga makapananom sang masobra 10 mil nga puno sang kapi kada tuig agud malabot ang demand sa supply sang kapi. Sa subong yara sa masobra 1,400 ka hektarya sang kapi o 15 mil nga puno sang kapi ang yara sa probinsya. Lalaine Moreno, UNTV Balita Kag Rescue, Negros Occidental. Yan ang kekatamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kekatamong bansa. Ako'y Frima Salonga Gloria, Maya Pabing. Sisikapin ng Judiciary Majesty na masungkit ang mahalagang panalo kontra sa PNP responders upang manatiling buhay ang pag-asa na makapasok sa second round ng 5th UNTV Cup sa linggo. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Turn around Tolentino. Mainit na sagupaan ang muling masasaksihan sa main event ng triple header ng UNTV Cup Season 5 sa linggo, alas 5 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Target ng two-time champion Judiciary Magis na makuhang ikatlong panalo upang mabuhay ang tsansa na makapasok sa second round eliminations. Bukod sa PNP, kailangan ring magwagi ng Magis sa kanilang bakbakan ng HOR Solon sa November 24. PNP at saka HOR, parehong mabigat, no? Parehong malakas. So, tuloy-tuloy ang ensayo para yung conditioning namin pagdating sa game, lalabas sa okay yung condition namin. Samantalang ang PNP naman ay may 3-1 win-loss record ay may laban pa kontra GSI Espiritu sa nasabi ring petsa. Umaasa ang Judiciary na magtutuloy-tuloy na ang kanilang magandang play. Ayon kay Court Administrator Midas Marquez, gumaganda na ang performance ng kanilang team sa panguna nila Season 4 Best in Rebounds Don Camaso, Season 3 MVP Ariel Capus, Warren Ibanez at ang bago nilang member ngayong season na si Chester Tolomia. Well, slowly, no, si Chester nakaka-blend na doon sa team. No, so binibigyan naman natin ng pagkakataon lahat ng mga players para makapag-contribute. No? Yun nga, hindi kami pwede mag-relax dito kasi lahat yung 2 games namin, lahat yun mga malalakas na team din. Kailangan talaga namin mag-practice din, talagang yan namin nila, i-workout namin yung mga pagkukulang namin. Para sa next game namin, prepare namin sa PNP. Una rito ay maghaharap ang BOC Transformers at NHA Builders sa first game alas 2 ng hapon at ang Malacanang Kamao at MMDA Black Wolves alas 3:30 ng hapon. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5.
Itinuturing ng veteranang aktres na si Jackie Lu Blanco na life changer ang advocacy film na Isang Araw, Ikatlong Yugto. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Brian Evangelista. Alam mo, Baltasar, bagay na bagay sa yung apelyido mo. Masyado kang makata. Ang dami mong dakdak. Tignan lang natin kung saan naabot ang PC mo. Pero tinitiyak ko sa'yo, umpisa pa lang to ng bangungot mo din. Ito ang ilan sa mga eksena ni Miss Jackie Lu Blanco sa pelikulang Isang Araw. Gumaganap siya bilang Annette Nepales na asawa ng isang korap na mambabatas. Natutuwa ang veteranang aktres na nasundan ng Isang Araw the Movie Part 2 na aniya ay naging daan upang mamulat ang mata ng mga nalilihis ng landas. I don't think it's ever enough. Hindi mo pwedeng sabihin, sige, titigil na ako sa quest ko to do a film or whether it's an advocacy film. Kasi ang dami pa ring lost souls, di ba? Hanga din siya sa pagsisikap ng direktor at manunulat nito na makapag-ambag sa lipunan sa pamamagitan ng paggawa ng pelikulang magbibigay pag-asa at inspirasyon. So that's the difference, really, with doing an advocacy film. And it's nice that we have somebody like Kuya Daniel na hindi tumitigil. Nagpapasalamat din ang aktres sa panibagong pagkakataong mapasama sa pelikula dahil natitiyak niyang sa tulong ng may kapal ay malayo ang mararating nito at may mabuting ibubunga sa mga makakapanood. Naluloka lang ako sa nangyayari sa character ko. Pero it's very interesting what will happen, and sana we can touch more people, we can touch more lives. Nagpauna na rin siya ng pagbati para sa nalalapit na anibersaryo sa serbisyo publiko ni Kuya Daniel Razon. I pray that you continue to do the good that you always do, and all the very best, all the love, all the happiness. Enjoy your day. Happy birthday. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang ating balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Happy weekend sa inyo, Attorney Reg, Angela, and Monica. Happy weekend din sa'yo, Talia. Oo. And let's Happy try to have a good weekend kahit nasa mga nangyayari. Of course. Oo. At maraming salamat, Talia. Yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at marinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.